Iba't ibang bahagi ng bansa, especially sa bahagi ng Luzon hanggang South Luzon, pagkamat katamtaman, inaasahan pa rin ang mga kalanskap na pagulan at afternoon showers, bunsod ng kombinasyon ng easterlies at southwest monsoon. At sa latest tropical storm probabilities natin for this week, inaasahang tataas ang average rainfall natin dahil sa pagtaas na ng water volume dala ng intertropical convergence zone. Inaasahang magkakaroon ng mga sunod-sunod na invest formation simula this week. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 17, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 8:23 na ng umaga. So sa umaga, gagaya kahapon, magiging mas maaraw tayo at katamtaman ang lagay, lalo na sa parte pa rin ng Luzon at South Luzon. Pero yung afternoon showers ay patuloy pa rin na iiral yan. Ganyan na magiging madalas ang normal condition sa atin kapag tag-ulan talaga. At yung daloy ng ITCC, unti-unti, tataas na yan. Makakaroon na ng parang bend upward yan sa mga susunod na araw. Halimbawa, dito biglang, dati ang ating ITCC, pa ganyan lang. Yan, naglalaro lang hanggang Visayas. Darating na ang mga susunod na araw na medyo mas tataas na yan, gaganyan na yan. 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 So, pagka ganyan ang magiging bound na ng ITCC, usually ay magiging maulan na sa iba't ibang panig ng bansa, especially sa may bandang South Luzon hanggang bandang Visayas po yan. So, yung tropical wave, mas lalawak po yung ating tropical wave ngayon dahil sa magiging bend upward ng bahagya. Unti-untihan na ng intertropical convergence zone. Hindi kagad-agad yan. Dahan-dahan umaangat po yan. So, makakaranas na naman tayo ng madalas sa pag-ulan, lalo na sa bahagi nga po ng South Luzon, kasama na ang Metro Manila. At ang ilang bahagi ng kaluran ng bansa, lalo na hanggang Mimaropa at West portion sa Visayas, dadalas na rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Siyempre, mas mataas ang magiging average rainfall natin dito sa kaluran kumpara pa rin sa bandang silangan. Magkakaroon lamang ng influence ng ulan dala nga po ng medyo pag-bend upward ng ating ng ating intertropical convergence zone na dadaan sa Pilipinas. So far, meron tayong active na 2 lightning strikes base dito sa animation, pero kung sisilipin natin ang real-time lightning strikes gamit ng aking real-time lightning detection system, meron tayong total of 30 lightning strikes. Ang latest ngayon, may mga pagkulog at pagkidlat ay dito sa bahagi ng bandang South Luzon. Yan, bandang San Francisco, sa karagatan ng San Francisco, at meron dito sa may bandang Bicol region, sa Donsol or halos bandang Sorsogon ito. So ingat po sa mga kababayan natin sa may bandang Bicol region at the rest naman ng mga pagkulog at pagkidlat, makikita ninyo dahil kalat-kalat po yung mga kaulapan, kaya nagbubunsod po ng mga localized thunderstorms kabilang na sa may bandang Palawan, Eastern Visayas at sa kanluran nga po ng Northern Luzon. Ingat na lamang po sa mga papalaot ngayong araw. So sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy ngayon dito sa atin kasama sa Metro Manila, pero magiging mas overcast and gloomy at nakakaranas na ilang pag-ulan dito sa may bandang Silangan, especially sa may bandang Aurora region. Ayan, Quezon Province, may mga nakikitaan tayo na dito sa Doppler radar imagery ni Pag-asa. Kaya lang, base sa data feed ng Doppler radar, hindi pa rin kumpleto yung kanilang Doppler radar. Pinapaabot lang sana natin na sana makumpunin natin at sana mapagana natin ang lahat ng Doppler radars natin sa buong bansa. Kasi again, importante po na nagkakaroon tayo ng monitoring sa mga water vapor, yung real-time precipitation natin. Kasi kung magbabase lamang tayo sa laging forecast lang, ay wala pa rin kasiguruhan yun kung actual na magaganap yun. Ngayon, kung aktibo lagi ang ating mga Doppler radars gaya nito, mas nalalaman natin yung totoong mangyayari kung bubuhos talaga ang mga pag-ulan. At least sa mga bumibiyahe,
sa mga malalayong lugar, nalalaman kaagad kung itutuloy pa ba nila or may mga potentially ba sa pupuntahan nila ay magdudulot po ng malawakang pagbaha dahil na rin sa epekto ng malawakang pag-ulan. Ngayon, kung kulang-kulang po yung mga Doppler radar natin, ayan, makikita natin, bandang Baler Aurora lang o Baler Station ang gumagana at isa sa may bandang Cebu. May isang Cebu. Pero sa iba't ibang panig ng bansa, wala pong gumagana na Doppler radar. Wala tuloy tayong idea kung magkakaroon ng pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa kanluran dahil walang gumagana na Doppler radar kabilang na sa Palawan area. Sina-shutdown nila yung Doppler radar. Hindi ko maintindihan kung bakit sina-shutdown nila yung mga Dopplers. Dapat 24/7 talaga na gumagana yan. Dahil yun po ang purpose niyan para lagi nating nakikita kung may mga magiging pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. O kung titingnan natin dito, mataas yung water vapor dito o yung precipitate rate, lalo na sa may bandang Zambales, ayan ibig sabihin lamang may mga pagkakataon na may mga pagbuhos ng ulan. Pero kung titingnan natin sa Doppler, although mukhang gumagana rin yung Doppler sa Olongapo, ayan, gumagana. Kaya lang hindi masyado mataas ang wave capture niya, di gaya rito nakikita na mataas ang tsansa ng pag-ulan sa may bandang kaluran ng Zambales. Ayan hindi masyado kita sa Doppler radar. So sana bukod sa mapagana, kung maaari, ma-upgrade na rin sana natin yung ating mga Doppler radars sa bansa. Tayo na lamang ang medyo huli sa upgrading ng ating mga radar. Sa ibang bansa, napaka-high-tech ng kanilang radar, kahit na 0.3 mm na droplet, sagap na sagap ng kanilang microwave. Sa atin, mga 1.5 mm lang ata ang minimum na kayang masagap ng microwave nito. Kaya kapag ka mga below 1 mm o 0.5 mm, parang hirap na masagap ng ating Doppler radar ang mga water droplets sa himpapawid. So, hindi totally kayang masagap ng mga Doppler radar ang droplets ng ulan. Depende yan sa power o yung lakas ng microwave ng isang Doppler radar. Yung C-band, yung CW band ay depende yan. Kung mas latest, hanggang minsan 0.1 kayang masagap ng Doppler radar. Kagaya na lamang sa Amerika at sa ibang banda ng Europe. Kitang-kita maging ang 0.1 mm na droplet ng ulan nasasagap ng kanilang microwave. Kaya napaka-accurate ng kanilang rainfall precipitate. Hindi forecast, real time. Kasi yun yung nakukuha ng kanilang Doppler radar Kaya makikita niyo sa satellite nila, napaka-smooth ng kanilang coverage. Kitang-kita maging sa pinaka maliliit na 0.1 mm na water droplet. Nakikita nila na namomonitor nila. Sana dito din sa Pilipinas magkaroon tayo ng upgrade sa mga Doppler radar. Sa last sa picture na itala, naka-weather station kanina ang 5:09 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27 degrees Celsius. Kahapon, nasa highest of 32.7 degrees Celsius ang aming pinakamataas na air temperature. Kahapon ito ng umaga at 9:26 AM. Ibig sabihin lamang nito, bahagyang mataas pa rin ang aming heat index, 45.6 degrees Celsius ang ating init pandama. So dahil laging maalinsangan tayo kahapon, silipin natin yung magiging heat index forecast natin. Wala pa akong latest na heat index sa amin sa Caloocan, pero inaasahang forecast namin aabot daw sa hanggang 34 degrees Celsius. At mukhang mababa ang magiging forecast namin ngayong araw. Ayun Base dito, pinapakita mababa ang forecast ng aming heat index sa Caloocan. So meron tayong inaasahan na afternoon showers. Base dito, mababa. Baka umuulan ito sa mga oras na ito. Siguro mga alas 10 or bandang after lunch, mga 12 PM, bumababa hanggang 29 degrees Celsius lamang yung heat index. Ibig sabihin nito ay mukhang uulanin tayo dito sa Metro Manila. Kung hindi man mamaya, may mamayang tanghali, baka afternoon showers na naman ito. So, be ready sa mga payong at mga potentially na flash floods na naman, lalo na sa hapon po dahil mababa ang forecast natin. At dahil dito sa amin sa Caloocan, mababa ang forecast ng heat index. So mukhang uulanin ng matindi-tindi. Well, malalaman natin mamaya sa mga forecast, pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa extreme Northern Luzon, sa Lawag, Ilocos Norte,
extreme caution pa rin tayo, 36 degrees Celsius, at aabot sa 40 degrees Celsius mamayang 11 o'clock AM. At mukhang yan na yung pinakamataas na heat index sa inyo. Ibig sabihin, mukhang magiging maulan tayo ngayong araw. Dahil masyadong mabababa na ang heat index sa extreme Nodo Luzon. At sa bandang Tugigaraw naman ay nasa extreme caution to extreme caution. Medyo mababa ngayon, 30 degrees Celsius, pero tataas pa yan maya-maya hanggang 40 degrees Celsius mamayang 11 hanggang 12 o'clock ng tanghali. At mukhang uulanin din sa kanila. Base dito, mukhang mababa kasi yung kanilang heat index hanggang mamayang hapon na po yung alas 3. Mukhang mababa ang heat index nila maghapon. Pero wag pa kampante dahil aabot pa rin sa 40 degrees Celsius ngayong magtatanghali ang inyong heat index dyan sa Tugigaraw Sa Santiago Isabela naman, inaasang heat index sa inyo dyan ay abot ngayon, 30 degrees Celsius so far, pero mas tataas pa daw yan maya-maya. Aabot hanggang 39 degrees Celsius ngayong alas 11. Mapapansin ko, mukhang hindi umaabot sa 40 degrees Celsius ngayong araw ang ating heat index. So, mukhang mayroon tayong mga pag-ulan na iiral. Forecast lang naman ito, so maaring hindi mangyayari yon. Baka kabaligtaran, baka mas mainit pala. Pero at least mayroon na tayong idea. Sa bahagi naman ng Pangasinan ay mababa rin ang heat index pero tataas yan maya-mayang konti pagsapit yan ng 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At mapapansin natin bahagyaring mababa ang heat index sa kanila sa Pangasinan. Sa Tarlac naman, sa Central Luzon ay nasa 33 degrees Celsius din. At tataas ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang 11. At agad din itong bababa sa 41 onwards pagsapit ng alas 12 ng tanghali. So mukhang mababa ang ating heat index ngayong araw sa iba't ibang panig ng Luzon. So mukhang magiging maulan tayo siguro sa hapon. So be ready na lamang mga folks sa biglaang buhos ng ulan sa hapon. Sa Batangas naman ay dito mas mainit. Nasa 35 degrees Celsius pero kung titingnan din natin dito hindi umabot ng 40 degrees Celsius. Ibig sabihin mababa rin ang heat index. So mukhang uulanin tayo sa halos buong Luzon mga folks Bagamat forecast lamang ito, ibig sabihin pwedeng hindi to totoo, pwedeng kabaligtaran, pero malalaman natin yan sa further report natin, lalo na sa ating rainfall forecast kung magiging maulan ang ating maghapon sa buong bahagi ng Luzon. Kasi mababa ang ating heat index forecast Well, tingnan natin sa San Jose, Occidental Mindoro, mababa rin ang heat index, 34 degrees Celsius. Tapos, pinakamataas na nila ay 40 degrees Celsius ngayong 11 o'clock AM. At kung titingnan niyo 7-day forecast, puro mabababa na ang heat index. Naglalaro lamang hanggang 40 degrees Celsius, 39 to 40 degrees Celsius ang magiging pinakamataas na heat index hanggang sa loob ng 7 araw. Base rito sa weekly heat index forecast natin. So maliwanag, mukhang maulan tayo sa parte ng Luzon. So medyo ready po tayo. Mukhang magkakaroon tayo ng mataas na tropical strike probability. Well, nakita nga natin kahapon. Yung bahagi nga po ng Nodo Luzon, nabanggit natin kahapon, at least 5 to 10% mas apektado ang buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon yan. Bagamat mababa yung strike probability, at least may porsyento na dyan sa parte nga po ng Luzon hanggang Southern Luzon mataas. Kung hindi kagaya sa bahagi ng Visayas at Mindanao, totally walang nakikitaan ng strike probability. Sa bahagi naman ng Cebu, tingnan natin kung magiging mainit din dito o mababa rin ang heat index. Well, makikita 36 degrees Celsius lang, pero mas tataas sa 43 degrees Celsius ang parte ng Cebu mamayang alas 11 yan ng umaga onwards. So mukhang mas mainit sa may bandang Central Visayas. Medyo mas mainit sa kanila kumpara sa atin sa Luzon dahil umaabot ng 42 degrees Celsius. Well, silipin natin sa Mindanao kung magiging mataas ang kanilang heat index. Well, extreme caution pero wala tayong nakikita na aabot ng 40 degrees Celsius sa Davao City. Pinakamataas lang 39 degrees Celsius. At sa Zamboanga Peninsula naman ay pinakamataas sa kanila ay aabot ng hanggang 39 degrees Celsius. Walang pumapalo sa 40 degrees Celsius. So mukhang mababa. Halos mababa ang buong heat index natin sa bansa ngayong araw Well, tingnan pa rin natin, huwag tayong magpakampante dahil nag-post na tayo ng forecast, medyo matataas pa rin ang magiging heat index natin despite na mas mababa ang karamihan na ngayon sa heat indexes natin. Ang medyo pag-ingatan natin yung mga potential na biglang boost ng ulan sa hapon
o afternoon rain showers na posible pa rin magbunsod ng biglang malawakang flash floods po ha. So, ingat pa rin mga folks. Ngayon, kung tatabi naman natin sa PXA stream sa in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw sa may pinakamaalinsangan pa rin o mataas na air temperature sa kanila na 36.8 degrees Celsius. At sa Baguio City naman, lowest temperature nila 18.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa so far. At mukhang normal na po yung ating space weather, so medyo quiet, pero nag-report na rin tayo dyan tungkol sa ating space weather kahapon. So matyagan nyo na lamang, lalo na yung aktibidad ng ating geomagnetic field. Masyadong agresibo ngayon ang ating haring araw. Sa ating namang outside humidity, mataas ang ating air concentration o water concentration sa paligid. So pag tumaas ang ating outside temperature, take note, magiging hot humid tayo ha, malagkit ang ating magiging humid kapag tumaas po yung ating outside temperature. So far, nasa 30.6 degrees Celsius kami at mataas ang outside humidity natin na 80% at wala itong pinagbago since last hour. So medyo hindi pa ganun katindi yung hot humid natin. Medyo kaya-kaya pa, medyo comfortable pa ng bahagya. Wag lamang pumitik ng 33 degrees Celsius. Ayun, doon makakaramdam na tayo ng mas sticky na hot humid ngayong araw. So wag naman sana. Yan, kasi napakataas ang ating outside humidity na 80%. At sa ating namang atmospheric pressure, mataas ang ating barometric pressure, 1011 hectopascals and steady ito since last hour. At medyo low tide pa tayo, may mga mahigit 4 hour pa to 23 minutes para mag-maximum high tide. Again, wala naman tayong nakataas na forecast ng mataas na alon. Pero yung gale force winds na dala ng ating habagat at yung easterlies ay maaari pa rin magpadelikado sa ating mga mangingisda ngayong araw ha, sa silangan o kanluran man yan ng bansa. Bagamat mababa ang ating pag-alon o katamtaman lamang, halos wala na mga danger na nakataas sa ating forecast. Base na rin sa ating tropical cyclone assessment sa significant wave height po. Outside yung air quality natin, medyo moderate po tayo, 53 index or 25.38 micrograms per cubic meter. So magmas po tayo dahil medyo moderate po ang ating air quality. Ibig sabihin, umiiral ang ating thermal inversion o yung pag-trap ng ating air pollution sa mas mababang altitude kumpara sa mas mataas na altitude. Kaya ang nangyayari, hindi masyado nakakaalpas yung ating air pollution. So within 24 hours o ngayon by real time ay mataas ang ating heat index. Ayan o, ang huli is 63 at makikita natin dito ay mula pa kaninang umaga o madaling araw, medyo tumataas na po yung ating air quality. So medyo hindi po magandang ito. At sa loob ng 7 days ay medyo mataas lagi na ang ating air quality. So hindi po maganda yan mga folks, na medyo tumataas-taas po yung ating air quality. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga, lalo na sa ating mga senior citizens po na sensitive ang ating mga baga. At nakakasama po kapag medyo hindi na maganda ang ating air quality. So mag N95 po tayo. Sa ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at tinasang lulubog po ito mamayang 6:26 PM. At sa ating warning gibus na 68% illuminated lamang, palubog pa lamang po ito na elevation of 21 degree elevation. Ibig sabihin, makikita pa natin yan na papalubog pa lamang ang ating araw. Pero sisikat po ito mamayang gabi, 11 PM. Yan, mamayang gabi pag magmo-moonrise muli ito. At bukas na ng umaga, 10:25 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday at Wednesday, bukas po yan, gaya kahapon, magiging maulap sa umaga. Pagdating naman sa hapon, localized thunderstorms or afternoon rain showers naman ang iiral. 100% ang chance niya na. So prepare sa inyong mga payong at medyo ready sa mga potentially na flash floods pagsapit po ng bandang hapon po. Bukas ganun din, maulap ang ating umaga at pagdating naman ng hapon ay localized thunderstorms din. Nasa 90% ang chance rin ng pag-ulan bukas ng Miyerkules. So halos sa ating short-term weather forecast, magiging maulan ang halos buong linggo natin hanggang sa susunod na weekend. Ayan o. So makikita natin in 7-day weather forecast natin, matataas ang chance na pag-ulan. Hindi bumababa sa 50%. Yan, 80, 90% to 70%
at overcast ang magiging weather systems natin hanggang sa susunod na linggo po. Highest and lowest temperature natin ngayong araw hanggang bukas expected 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. At sa local weather advisory mula sa data Pinibag-asan, may namataan silang low pressure area daw dyan sa may bandang Romblon. Bagamat kaninang madaling araw pa lamang nila ito na itala. Pero meron silang binabantay na low pressure area na which is ating observation ay napaka-insignificant lamang yan or epekto lamang yan ng intertropical convergence zone. Kaya mababa yung atmospheric pressure, bumababa. Kasi yung tropical wave, madalas umiiral na ngayon yan, mga gantong buwan po yan dahil tag-ulan po. So madalas po ang tropical wave at mas mababang atmospheric pressure. Pero it doesn't mean ay nagiging bagyo yan. Namomonitor lamang as low pressure area pero sa pestrap lamang yan na maituturing. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Yan, updated na po yung ating bagong satellite map. Mas accurate na po yung fitting ng ating satellite imagery. Wala na tayong magiging problema. Yan. At kompleto na tayo. Pinag-isa ko na po yung ating image sources. Ayan. Kasama na rin yung kay Pag-asa dyan. Yung kanilang Himawari 9 satellite imagery. Kasama na rin ang Himawari ni Japan Meteorological Agency. So, courtesy po sa kanila ang mga data na ito. Nagpapasalamat pa rin tayo dahil nakakapag-provide pa rin sila ng mga real-time data gaya na lamang ng satellite imagery. At mula dito ay makikita natin ang masyadong maulap na himpapurin sa buong bahagi ng Lodo Luzon. Yan, i-open set map mode natin para makita natin yung mga lugar na maapektuhan. Makikita natin ang buong bahagi ng Lodo Luzon, magiging maulap po tayo sa asahan. Ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa mga baybayin ng Northern Luzon, sa Kanluran at Silangan. Ilocos Sur, Ilocos Region, hindi lang Ilocos Norte ang magiging maulap at asahan ng mga pag-ulan. Ganon din sa kanluran ng Zambales at which is nadedetect ng ilang droplets ng Doppler radar dyan sa may bandang Olongapo. Kitang-kita po ang may mga mahihina at katamtamang pag-ulan natin dyan. Kung double check natin sa ating heavy rain potential para mas malinaw kung may mga heavy rain showers, yes, sa parte po ng Zambales at Olongapo. Diyan sa may bandang San Narciso, San Felipe hanggang Olongapo, mukhang may heavy rain shower potential kayo dyan. Ingat na lamang po kung sakaling magkaroon ng flash floods. At sa silangan naman ng bandang Aurora Region, mula dito sa Kasiguran Aurora pababa ng Baler, nakakaranas din kayo ng mga moderate na heavy rain showers ngayon umaga. Ingat sa pagbaha dahil hanggang dyan sa may bandang Dingalan, Gabaldon, ay may mga moderate to heavy rain showers kayo na umiiral. So namamagitan sa bandang NCR ang trough na ito na nagpapaulan ng matindi. So forecast na lamang ang makapagsasabi ngayong umaga kung aabutan ang Metro Manila. Pero maliwanag ang parte nga po ng bandang Silangan ng bandang Quezon Province, medyo mas magiging maulan kayo kabilang na ang bandang San Jose del Monte, sakop yan ng Bulacan, at bandang Rizal po na medyo mas makulimlim kayo ngayong umaga dyan at maulan. Ganon din sa rest ng Ilocos Sur at ilang bahagi ng Benguet, La Union, at dito naman sa may bandang Cagayan Valley ang bandang Isabela, dyan sa may bandang Dinapigi nga po, at ilang parte ng bandang Tugigaraw, kaya mababa ang heat index ninyo dyan, and the rest ng dulo ng Cagayan Valley sa Hilaga. So mostly overcast and gloomy kayo ngayon dyan, at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ngayon. Kabilang na ang Central Luzon. Kaya ingat po kung sakaling biglang bumuhos na naman ang malakas na pag-ulan. Very scattered rain showers po ang umiiral ngayon. At mula sa Metro Manila at Calabarzon area, despite na medyo overcast and gloomy rin tayo, pero medyo mas katamtaman tayo at sa may bandang Calabarzon area. So medyo maaraw sa atin. Maya-maya lamang magiging makulimlim tayo, depende sa laro ng surface trough na ito sa Silangan na magbubuhos po ng afternoon showers po, kaya paghandaan po natin yan, lalo na pagsapit po yan ng bandang hapon na po ha. Kabilang na ang buong bahagi ng Batangas and the rest ng South Luzon at sa Mindoro area. Rest ng Mimaropa, overcast and gloomy rin kayo dyan. So despite na moderate ang lagay ng panahon, lalo na sa may bandang Puerto Princesa, nakakaranas din ng ilang moderate na heavy rain showers ang dulo ng Batara sa Balabac. Ingat po dyan sa potential na pagbaha just in case. At the rest naman ng bandang El Nido at Coron ay katamtaman at overcast and gloomy rin kayo. So expected ang localized thunderstorms anytime, lalo na sa hapon.
And the rest of Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, moderate to heavy rain showers din ang nararanasan ng mga taga-Catanduanes. Patawid na yan dito sa bandang Irigal, Legazpi at Sorsogon. Scattered rain showers and localized thunderstorms din ang iiral. Bagamat nagiging katamtaman muna ang bahagi ng Camarines Norte at ilang bahagi ng Atimonan, Quezon, asahan din ng mga scattered rain showers na may mga ilang moderate and clusterized heavy rain showers anytime ha, dahil kalat-kalat po ang ating mga kaulapan dyan. At mula sa Marinduque pababa ng Romblon at Masbate ay kalat-kalat din ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na may ilang moderate and heavy rain showers ngayon na nararanasan ng mga taga-Romblon. Ayan, kitang-kita po. So kung sisilipin natin sa Himawari Sat ni Pag-asa para mas malinaw nating makikita, ay kitang-kita naman ay magiging maulam talaga ang parte ng Marinduque at Romblon. Ingat po sa potensyal na pagbaha o wag sana magkaroon ng pagguho ng lupa, kabilang na rin sa Bicol Region na binanggit natin mula Catanduanes hanggang Legazpi na yan at Sorsogon. At wala naman sa bahagi ng Visayas, ang ilang bahagi ng Panay Island, nakakaranas din kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers kayo ngayon dyan. At kung babalik tayo sa GMA Himawari, ay may heavy rain potential kayo ngayon dyan sa may bandang Masbate, Pagitan, at papasok yan ng bandang Cales, Capiz, yan. Diyan sa bandang Panay Island na po. So nakakaranas kayo dyan ng mga pag-ulan, moderate and heavy rain showers po. Magiging maulan na rin ang parte ng Iloilo maya-maya, pero sa ngayon katamtaman muna, medyo maaraw muna sa inyo dyan kasama na ang Iloilo at Guimaras. Asahan din ang forecasted na mga isolated, moderate to some heavy rain showers na may pagkulog at pagkila. Nalalabi ng Eastern Visayas, kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So expected din ang mga moderate and some heavy rain showers, kabilang na ang Borongan, Eastern Samalgian at Southern Leyte na nakakaranas kayo ng mga heavy rain showers dyan. Kabilang na dyan sa bandang La Paz, pababa na yan ng bandang Hinunungan at hanggang dyan sa San Francisco at Maasin na nakakaranas kayo ng ngayon ng mga moderate and heavy rain showers. Ingat sa mga flash floods po at pagguho ng lupa. At sa parte ng Bohol at northern part ng Cebu, magiging gloomy rin kayo at nakakaranas na rin ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So halos buong Visayas ay magiging overcast and gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang ihiral. Pagdating naman sa Mindanao, mula Kanluran ay katamtaman ang lagay ng panahon, partly to sa mostly cloudy ang ihiral sa buong Zamboanga Peninsula, Sorsogon at ilang bahagi sa Northern Mindanao, gaya na lamang ng Lanao del Norte, Misamis Occidental, patawid na ng bandang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Camiguin, hanggang Agusan del Norte. Bagamat makakaranas pa rin kayo ng mas maulap, overcast na panahon, kabilang na ang buong Sorsogon area at Davao Region. Kaya asahan ang forecasted ng mga isolated rain showers, lalo na pagsapit po ng hapon na may kasamang pagkulot at pagkidlat. Ngayong umaga, medyo party o overcast kayo o gloomy ang paligid ninyo, lalo na sa central ng Mindanao. Medyo nakakaranas lang kayo ng mga ilang katamtaman lagay ng panahon, kabilang na ang General Santos at Sarangani at ilang parte ng Davao del Norte. So medyo nakakaranas kayo ng medyo maaraw na parang katulad dito sa Metro Manila. Pero asahan pa rin ang forecast ng scattered rain showers and localized thunderstorms. Maliban na lamang pagdating dito sa Surigao Region, sa northeastern ng Mindanao, mas nakakaranas kayo ng malawakang pag-ulan sa Dinagat Island at Siargao. Moderate to heavy rain showers ngayon ang kasalukuyan ninyong umiiral dyan. So kung babalikan natin sa Himawari Sat, which is advantage na natin yung gantong switching, mabilis kagad natin na ililipat sa iba't ibang bahagi, iba't ibang mga satellite imageries. Kung ililipat natin sa GT2A, yan, nakikita rin natin yung wavelength ng ulan, makikita natin mas highly concentrated sa bandang Dinagat Island. Ibig sabihin, dito talaga malakas ang buhos ng ulan kumpara sa ibang bahagi ng Surigao Region. So, mas madali nating nalalaman yung mga potentially na mga pag-ulan. Yan, pagitan na yan ng bandang Southern Leyte at Eastern Samar at Surigao Region na magiging mas maulan po kayo dyan. So, generally, ay makikita natin ay malawakang overcasting gloomy sa halos buong bansa at mga scattered rain showers. So watch out sa mga afternoon rain showers mga folks, at diretso tayo sa ating rainfall forecast. Sa ating 8 AM forecast ay makikita po natin yung rainfall ay kalat-kalat talaga ang mga pag-ulan. Makikita natin pati ang Cagayan Valley ay nakakaranas ng mga ilang light to moderate rain showers, and the rest ng bandang silangan ng Luzon at Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region na makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na ilang moderate to heavy rain showers po. So ingat po sa mga pagbaha at the rest ng Southern Luzon. Ayun,
Mga scattered rain showers po at medyo nadadamay din ang boundary ng Metro Manila kaya may mga chance tayong pag-ulan ngayong umaga. Pero usually, ang kanluran ng Zambales ang mas inuulan. Ayun, kaya nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan dyan sa Olongapo, di ba? At Subic. Ayan, dahil kitang-kita naman dito sa forecast ng rainfall ay mataas. Talagang kayo ay uulanin sa may bandang kanluran ng Zambales. Hindi masyado sa Metro Manila at Calabarzon. Pero makikita kasama na ang Marinduque at Romblon at ilang bahagi ng Oriental Mindoro ay nakakaranas din ng mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganon din sa mabandang Palawan. Bandang the rest ng Visayas, gaya nga po na sinabi natin, magiging mas maulan o kalat-kalat pag-ulan ang bandang Southern Leyte at eastern part ng Samar region, dyan sa may bandang Gian. At patawid na yan ng bandang northeastern Mindanao sa Surigao region. Ayan, kasalukuyan nga pong inuulan ang Siargao Island at Dinagat Island, di ba? At bandang Gian, Southern Leyte. Again, Eastern Samar. Yan, at Southern Leyte. Sa Mindanao, ang ilang bahagi ng Eastern Mindanao kasama na ang bandang Davao Occidental. Diyan sa may bandang Katiil na ata ito. At dyan sa may bandang Hinatuan, medyo makakaranas kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan. Well, as usual naman, meron tayong namumuong Intertropical Convergence Zone na medyo tumataas-taas na ha. Dito, maabot na sa may bandang pagitan na ng southern part ng Visayas ang ITZZ range. Medyo tumataas-taas na siya. Sa ngayong maga ay maulan ang silangan ng bandang Hinatuan at bandang Davao Occidental. Mamayang hapon, mga alas 2 ng hapon, yung rainfall forecast natin, ayan na, ang afternoon rain showers natin. Mukhang heavy rain showers po sa buong bahagi ng Pampanga, Zambales, Central Luzon, kasama ang Metro Manila. Again, kasama ang Metro Manila na makakaranas ng possible na moderate afternoon showers to heavy rain o maaring biglang violent, magpa-violent na naman to. So, ready po sa mga mabahang lugar lalo na sa Malabon hanggang Valenzuela mabilis kasing tumataas ang baha dyan kapag biglang buhos ang ulan. And the rest ng Calabarzon hanggang Bicol region ay magiging maulan po tayo or halos buong Southern Luzon po. Kasama na ang bandang Mindoro. Yun, puro moderate to heavy rain showers po tayo. Yan, bibilugan natin. Kasama na ang buong Central Luzon, NCR, Calabarzon, so mapabatangas man yan o Laguna, Bicol region at bandang Mindoro. Mukhang malakas po magiging buhos ng ulan natin dyan pagsapit po ng hapon. Hindi riligtas sa mga magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang Ilocos region. Siyempre, ang Mountain Province, ay kitang-kita naman. Kabilang na ang Quezon Province. So, magiging maulan pa rin o magiging gloomy ang paligid na yan sa extreme Northern Luzon, kabilang na ang Cagayan Valley. So, hindi rigtas, kabilang na ang Pangasinan sa maaari pa ring ulanin pagsapit mamayang hapon. So, be ready kung pumasok man ang forecast na ito At mula sa bahagi naman ng Visayas, magiging mas matindi ang pag-ulan sa may bandang Cebu, Negros region, at bandang Southern Leyte. Pero halos buong Visayas, may mga scattered isolated rain showers na iiral pagsapit mamayang hapon. So, be ready na lamang sa mga biglaang buhos ng ulan mamayang hapon. Ganon din sa Mindanao, lalo na sa may bandang Sorsogon areas. Dito sa may bandang bandang Maguindanao po ito at North Cotabato. Hindi naman masyado ma-fine ang drawing sa Mindanao. Pero understood natin, mga bandang Cotabato, Maguindanao ito. So, expected natin na mararanasan ang mga kalat-kalat pag-ulan sa halos buong Mindanao, mga light to moderate at moderate to some heavy rain showers na iiral sa lalo na sa Sorsogon area. Yan, malinaw po yan Yan ay mamayang hapon. So halos malaki ang areas ng bansa natin ang maapektuhan ng malawakang pag-ulan pagsapit yan ng hapon. Pagsapit naman ng bandang alas 8 ng gabi onwards, magiging maulan na matindi ang silangan ng Aurora Region at Quezon Province hanggang sa may bandang Camarines Norte. Bagamat nasabaybayin ang concentration ng malawakang ulan, pero understood ang buong silangan ng Aurora Region, Quezon Province at bandang Bicol Region pa rin ay makakaranas ng mga pag-ulan po. Either light rains to moderate rains man ito o drizzle, paghandaan pa rin natin. Dahil halos buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon ay apektado. Yan ay yung sinatawag natin na tropical cyclone
strike probability at is 5 to 10% na pumapasok. Ayan nga po, at nangyayari nga po dito sa atin sa Luzon. Kaya hindi ligtas ang Metro Manila, Central Luzon at Zambales pa rin sa maapektuhan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, kabilang na ang Mindoro area. Magiging kalat-kalat din ang pag-ulan sa may bandang Puerto Princesa at Batarasa. Sa West Poso sa Manang Visayas, ang Panay Island sa may bandang Capiz, mukhang heavy rain showers kayo dyan sa may bandang Capiz mamayang gabi. Ingat na lamang just in case pumasok yung forecast. At sa may bandang Negros Region naman, sa may bandang Canlaon, medyo malakas o moderate din ang pag-ulan ninyo dyan. Mindanao, mukhang malakas din ang pag-ulan sa may bandang Zamboanga Peninsula, lalo na sa Zamboanga del Sur. Yan. Pagitan niya ng bandang Lanao Region at ilang bahagi ng Maguindanao na makakaranas ng mga ilang moderate rain showers. Bagat medyo katamtaman lang sa may bandang Davao City or Davao del Sur or Davao del Norte. Pero yung influence ng at least 5 to 10% na kayo uulanin ay pasok pa rin. So patuloy tayo magiging magulan maghapon dahil kitang-kita naman sa ating rainfall forecast ay magiging maulan ang ating hapon o halos buong maghapon. So be ready na lamang kung pumasok man ang forecast na ito dahil alam naman natin biglaan ang biglang afternoon showers natin. Kaya mas maganda na makapaghanda tayo at hindi naman tayo nagkukulang sa forecast dahil after lumabas yung advanced forecast system ng SMWF, nagiging maganda po yung ating forecasting at nangyayari po yung mga pag-ulan maging sa gabi, di ba? Kagaya dito kagabi ay nagkaroon kami ng light drizzle rains, which is tama naman sa naging forecast. So kabasahin natin ang possible na tropical cyclone na binabantayan. Wala na po tayong anumang aktibong low pressure area o bagyo na namamataan dito sa West Pacific Basin natin. Kabilang na ang Pilipinas, wala na po tayong namamataan dito. So, makikita na lang natin sa pinaka-satellite imagery dito sa area ng tropical cyclone sector natin ay mga kaulapan na lamang at yung intertropical convergence zone na lamang ang nakikita natin na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero wala naman tayong namabataan na anumang aktibong bagyo so far. So, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring sa mga posibleng may susunod na bagyo. Dahil si Pag-asa ay may binabantayang low pressure area sa may bandang Romblon na po, bagamat napaka-insignificant o surface trap lamang ito. Mula sa ating West Pacific Basin monitoring ay wala naman tayong nakikitaan so far na anumang anomaly. Bagamat again ay mataas po yung ating favorable o yung ating favorable convergence, lalo na sa Katimugan. Yung binabantay natin sa Silangan ay nawala na. Ibig sabihin, hindi naman nag-succeed dahil walang namuong anumang tropical cyclone vorticity dito sa binabantay natin nung isang araw pa. So, hindi nagkaroon ng succession, kaya nga po natin sinasabi, kahit may favorable o mataas na favorable na convergence, it doesn't mean nagiging invest ito. Minsan, ay convergence lamang siya na surface trap, pero hindi naman nagiging, o hindi siya nagkakapag-create ng circulation o Coriolis circulation. Mula sa ating horizontal probability, na natiling mataas ang horizontal probability, dyan. Gaya natin sinasabi, magiging madalas po yung mga anomalies na yan dito sa silangan ng bahagi ng Mindanao. Dahil nga po ay iral o yung pag-iral ng ITCZ, madalas may mga talagang circulation tayo na mabuo dyan. Series po yan, kasabay ng mga tropical wave na lumalapit sa silangan ng ating bansa. So, madalas makakaranas o makakakita tayo ng mga ganitong horizontal anomaly, pero it doesn't mean ay nagiging bagyo ito dahil makikita natin ay mababa lamang yung cyclonic probability niya or yung kanyang vorticity, you know. So kung sisilipin natin sa yung mean winds natin para makita natin yung mataas na convergence probability, ito ay direct from CMS NOAA. Makikita natin ay napaka-insignificant, pero makikitaan natin ay yung ITCZ ay patuloy nang umiiral yung kanyang tropical wave dito. Kaya nagpapaulan madalas sa silangang parte ng ating bansa, especially Mindanao. Pero yung tropical cyclone wave or anumang anomaly ay sa ngayon ay wala tayong namamataan. So wala tayong magiging komento. Yung vorticity, mababa naman, expected dyan. Yan, may, dito na sa may bandang mababa, bandang southwestern ng Palau. Meron dito, halos equatorial naman ito. So, malabo itong maging low pressure area din o aktibong bagyo. Kontrahangin, kung titingnan natin kung pulido. Well, meron naman bahagyang pulido. Well, dulot lamang yan ng medyo
effect circulation dahil nga po sa embedded dito ng ITCC. So mataas lamang ang kontrahangin pero mababa ang kanyang convergence. So hindi rin nagmamatch para mabuo na isang tropical wave, isang aktibong tropical wave sa ngayon. So wala tayong nakikitaan. Yung environmental steering natin, yung galaw ng hangin ay pakanluran. Ayan, kung mapapansin ninyo ay dahan-dahan ng medyo bumibend up yung daloy ng ating easterly trade wind, na ang resulta niyan ay posible na magsasabay na sa ganyang daloy ang ating ITZZ. Sa mga susunod pa yan na mga araw ha, unti-unti pa lamang yan. So yung ating easterlies pa rin na nagsasabay dito sa mga pag-ulan ay nagbubunsod o nag-a-amplify sa mataas na water vapor natin. Dahil may kasabay tayo na easterlies at yung ating habagat naman ay medyo hindi pa ganun kalakasan, bagamat may daloy na southwesterly trade winds dyan na magbubunsod naman ng maulan sa kanlurang bahagi ng bansa. So wala tayong namamataan ng anumang aktibong bagyo at mula sa ating global spectral model, ganun din, easterlies lang din at yung ating habagat, yan. So this week babalik na naman dito sa may bandang kanluran ng bansa natin ang daloy ng ating habagat. Siguro mga by June 18 o 19, medyo iiral na yung malakas natin na habagat dahil ayan yung galaw niya unti-unti ngayong araw papalapit na sa may bandang kanluran ng bansa natin. Sa mean sea level pressure wala tayong nakitaan na mababang atmospheric pressure so far, ilang tropical wave lamang na bumababa at yung ating strike probability ay makikita natin medyo mataas ang probability na uulanin ng bandang Davao region. Bagamat hindi masyadong umaabot pero at least may chance at least 5%. Sa bahagi naman ng Luzon, again, kahapon pa natin binanggit, halos buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon apektado ng ating tropical cyclone. Strike probability kung hindi man yung surface trap na dalang ulan ay 5 to 10% po. Apektado ang buong bahagi ng buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon na po yan. At least malinaw po yan ha, yung magiging pag-ulan natin sa Luzon, syempre kasama pa rin ang Metro Manila at ilang bahagi sa Bicol region. Malinaw po yan. In T96 hour period, kung titingnan natin yung susunod na araw o kinabukasan, June 20, tingnan natin kung ganun pa rin yung strike probability, makikitaan na medyo mababa bukas. Pero magkakaroon tayong significant na rainfall sa bandang kanluran ng Northern Luzon. So, especially Zambales area. Pero so far, ang parte ng Davao region ay magiging maulan kinabukasan. Yan in the next 24 hours. So, malinaw naman, kasama na ang buong Davao region. Pero, at least, naglalaro lang 5 to 10% na maapektuhan tayo ng strike probability na to. Ibig sabihin mo kung wala tayong bagyo na magiging influential sa bansa. Yung ating weekly tropical cyclone probabilities o tropical storm probabilities natin, ito na po, yung latest. Makikita natin na medyo tumataas po yung ITZZ. Ito po yung range ng intertropical convergence zone. Ito yung possible na magiging galaw niya ha, base sa forecast. Medyo tataas po yung ating ITZZ. Ayan. Ito yung range niya. Yan. So makikita natin ang halos buong Southern Luzon at bandang Metro Manila, Central Luzon, maapektuhan ng malawakang pag-ulan. Yan. Ang range nito is by June 16 hanggang June 23, 2025 na po ito. So ito yung magiging possible scenario ng forecast na magiging maulan tayo at dahil medyo may mga medyo orange dito, at least around 20 to 30% na medyo mataas ang probability of tropical cyclone strike detection. So posibleng may mga tropical wave tayo mabubuo dyan or invest this week. Tingnan na lamang natin kung anong araw kung sakali. Kung wala man, yung malawakang surface trap na dala o embedded ng intertropical convergence zone magdadala ng malawakang ulan, kabilang na nga po ang Southern Luzon, Bicol region, Eastern Visayas, yan, most of Eastern Visayas, at bandang kanluran, halos buong kanluran ng Luzon, kasama ang Metro Manila, ay maapektuhan ng medyo malawakang pag-ulan dyan this week. So be ready just in case mga folks. Yan. Tingnan natin next week. By June 23 to June 30, tingnan natin kung mataas. Uy, mukhang may mataas ha. 30 to 40%. So, posibleng meron tayong mabubuong bagyo bago matapos ang month of June. Well, tingnan natin. At napakalawak ang pag-ulan. Apektado ang buong Luzon, Southern Luzon,
kasama na ang Palawan at Visayas, lalo na sa eastern portion sa Visayas at Surigao region. So magiging maulan sa susunod na linggo at mukhang mas matindi ang buhos ng ulan next week. Base rito 30 to 40%, pero generally naglalaro 20 to 30% ang buong bahagi ng Luzon, kasama na ang buong Metro Manila at Bicol region. So 20 to 30% next week po yan. So mukhang magiging maulan po tayo, lalo na next week pa. Bagamat this week magiging maulan na tayo, pero makikita next week mas magiging maulan pa tayo lalo. So be ready na lamang po Sana maayos na o ma-perfect na natin, o kahit hindi man 100% perfect yung ating mga flood control systems, sana po sa mga government agencies natin, ipaghanda natin yung magiging darating na mga malawakang pag-ulan, dahil mukhang magiging matindi ang pag-ulan natin hanggang next week po bago matapos ang buwan. Kung hindi man tayo magkaroon ng bagyo hanggang June 30, ay malinaw lamang yung malawakang pag-ulan na magbubunsod po ng malawakang baha ay kitang-kita sa tropical storms probability dito sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon po yan. Apektado tayo ng at least 20 to 30% at baka umabot pa nga po sa 30 to 40% yan So wag naman sana. Pagpasok siguro ng unang linggo ng July, sisilipin na rin natin. Ayan, tumataas po. Ibig sabihin, baka may bagyo po tayo sa unang linggo ng July. Hindi lang natin 100% sure. Pero maliwanag dito na tumaas sa 40 to 50%. So mukhang sa katapusan ng June hanggang unang linggo ng July, mukhang merong posible posible pa namang ito. Posibleng bagyo o low pressure area o active na low pressure area ang mabuo hanggang unang linggo yan ng July. Hanggang July 7 po yung forecast niya. So third week na po ito. Base rito. So malinaw yan mga folks medyo magiging mas maulan tayo this week hanggang katapusan na yan ng June. Magiging mas maulan na po tayo base dito sa forecast ng ating tropical storm probability subseasonal range forecast. Bagamat sa ngayon ay wala tayong nakikitaan sa mga computer models natin. Yan, wala naman. Pero maulan ang nakikitaan natin dito, yung mga tropical wave. Ayan, kitang-kita din, kabilang na ang parte ng Southern Luzon at Metro Manila, apektado. Ganon din ang pinapakita ng SMWF. So malinaw naman yung forecast, magiging maulan talaga tayo this week. Kay GFS, ganon din, maulan din tayo. So mukhang rainy week tayo this week hanggang next week po. So medyo ready na lamang, lalo na sa afternoon rain showers natin Dahil wala tayo masyadong high pressure ridge Napakakonti lamang yung high pressure ridge. So may sumusulpot man dito sa may bandang south of Japan, tumitila din kaagad-agad. So napakalibre sa mga anumang mabubuong bagyo na mamasyal dito sa bandang West Pac natin, kasama ang Pilipinas. So napaka-pabor yan sa mga bagyo kung sakaling may mabubuo tayo dahil walang masyadong ridge of high pressure area sa paligid. So yun lamang po at maging ready na lamang tayo, lalo na ditong katapusan po ng June 2025. Samantala, sa ulit dindol natin mula pa kahapon, masyado ng napaka-noise ng aking seismograph. Epekto kasi yan ng sunod-sunod na yung activity natin sa outer space, yung solar wind, napaka-significant ng microwave o yung split ng solar wind sa outer space. Nadedetect tuloy ng aking seismograph. Ayan napaka-noise ng aking seismometer. Kung hindi man siguro ito may naghuhukay or something explosion o may gumagalaw na or mayroong underground volcano, hindi natin alam dahil yung pinpoint ito, iba-iba po ang location. Kapag ganito, hindi natin masyado na pinpoint, pero kung susukatin natin base sa taas ng amplitude, mga naglalaro ito between 1,200 km range. Mula rito sa amin sa Caloocan yan. So yung range na yan, halos entire ng bansa natin sakop kaya hindi natin mapinpoint. Pero maliwanag po, something na mayroong either underground volcano na sumabog or may naghuhukay sa ilalim ng lupa na medyo malaki ang hukay. So baka yung subway system natin siguro, may naghuhukay siguro sa subway sa ilalim. Dahil patuloy pa rin na ginagawa yung ating latest na subway system natin. Kaya siguro na-detect.
Ano man ang magiging epekto nito, bakit na-detect ng aking seismograph ay wala tayo sa ngayon mabibigyan ng detalye dahil medyo noise, hindi natin ma-filter out kung may mga pagyanig o malalakas sa pagyanig. Ito kasi yung problema kapag masyadong nagkakaroon ng external noise na nadetect ng aking seismograph sa Caloocan. Kung sisilipin naman natin sa data PDP box, ay mula kanina madaling araw, wala namang nadetect na magnitude 4.0 pataas so far. Mga ilang minor earthquakes lamang moderate na mga paghinig ang nadetect. So, diretso agad tayo sa historical earthquake data since walang masyadong significant stronger earthquakes. Magnitude 4.0 pataas. At wala sa ating monthly earthquake monitoring count for the month of June 2025. Nakakailang lindol na tayo. Nasa total of 626 earthquakes na po tayo. 662 is magnitude 2.0, 19 sa magnitude 4.0. So marami na ang ating magnitude 4.0 ha. At isa pa ring magnitude 5.0. Mataas na ang cluster ng pagyanig dito sa parte ng Visayas at Mindanao, 162 at 236 sa may bandang Visayas or pagitan ng Surigao region. So mas mataas pa rin talaga yung cluster ng pagyanig dito. Sa Luzon, more than 74 na po ang cluster earthquakes natin, lalo na sa may bandang Batangas. So medyo alisto pa tayo. At sa extreme Northern Luzon, 150 ang cluster earthquakes natin dyan. Kaya medyo magiging alisto na rin po tayo. Mukhang nagsasabay-sabay na nag-accumulate yung galaw ng mga tectonic natin. Kung mapapansin ninyo ang galaw, pa northwest ang sweep ng galaw ng ating mga tectonic plates. Base dito sa pattern, medyo paganyan. So, kung paganyan po ang posible pa po ito magkaroon ng stronger earthquakes, manggagaling muna dito sa may bandang Katimugan naman sa rare cases na lamang dito sa may bandang Luzon, lalo na dito sa may bandang Lubang. Yan. Or pagitan ng Kalatagan, Batangas o Lubang. Yan. Medyo listo po tayo dyan. Sa extreme Northern Luzon naman ay probably nga po sa may bandang Cordillera Administrative Region at dito sa may bandang Ilocos Region. Medyo mataas na rin dyan. Yan. O pagitan ng Pangasinan at Ilocos Region po yan. Yan. So malinaw po yan ha. At watch out sa Cordillera Administrative Region dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga cluster na mga pagyanig dyan ha. Yan. Lagi natin tinitingnan itong mga paggagalaw na ito. Pagitan ito ng bandang Mountain Province, Ifugao at Isabela. Kaya medyo bantayin natin maigi yan. At maging alisto po tayo sa mga potensyal na maaring malakas na pagyinig o posibleng maganap dyan anytime. Kaya maging handa pa rin tayo mga folks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Martes, June 17, 2025.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 17, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Asahan natin ang madalas o yung pag-ulan natin, lalo na sa hapon, ay ating paghandaan pa rin po, lalo na sa mga flood-prone areas, ha. Take note yan mga folks. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa detection ng aking mga aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.